Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ame from Japan. Kabayan Aquarius, this reading is for you. Tingnan natin na iyong March 1 to 7, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktabanan po sa ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kaya pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative warning yun na para magkaroon din kayo ng awareness, change of decision, o mga bagay na pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo na positive, ay will of fortune, no? Positive reading lang gusto mo marinig, hindi itong channel na to para sa'yo. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo na umaasa ka sa isang bagay o sa isang sitwasyon mo na gusto mong gawin o may mga bagay ka na naiisip na umaasa ka na magiging okay ang lahat o magiging good yung kalalabasan nito, no, sa nakikita ko sa'yo dito. Also, you're thinking to the future, may mga sitwasyon ka na you still holding. So, nakita ko, may mga bagay ka na sinisiyasat, iniisip, naghahanap ng solusyon, naghahanap ng katotohanan, ganito ba, ganyan ba, ganyan, ganyan. Parang busy rin kasi yung iba, no? Sa iba sa inyo, may mga decision making din ako nakita. Nagkakaroon ng mga pag-evaluate ng mga bagay-bagay o sitwasyon o pwedeng nahadun ka sa point na baka busy nga, marami kang multitask o multiple priorities na gusto mong gawin o ginagawa. Handun yung mga, pwedeng ito is mga sitwasyon sa nakaraan sa iba, no? O may mga unfinished business, ganyan. Maaring yung iba dito is na-focus kayo sa nakaraan, pwedeng nandun sa point, o may mga bagay o sitwasyon ka na inaalala sa iba naman. Sa nakikita ko sa'yo dito. Andun na yung point na may mga bagay ka na parang gusto mong i-pursue or may mga bagay ka na ipinaglalaban, parang nandun ka sa point na yun. Nandun yung manifestation kasi sa nakita ko na magkaroon siya ng positive outcome. Kumbaga nandun ka sa point na yun. And then also is, ang nakikita ko sa'yo dito is may mga magbubukas sa'yo na opportunity. No? Yan. May mga new beginning o may mga opportunity na nagbubukas sa'yo or nandun ka sa point na depende kasi ito no, sa action mo. Ganyan, depende sa action mo. Kasi yung iba sa inyo, you don't know how to proceed. Hindi mo alam paano mag-umpisa, paano gawin, anong mangyayari, mga ganon. Kumbaga nandun ka sa point na if you want to take that action or not, or may mga mag-stay ka ba or mag-go. Sa iba dito, this is an expansion or yung handun sa point na may mga situation na you want to prepare or may mga bagay ka na gusto mo talagang i-discover, alamin, pwedeng nahandun ka sa point na yon, no? Magkakaroon din, may mga tao sa paligid mo, maybe ikaw ito or may mga tao na may konting, kasi may worrying ako nakita. Pwedeng nagwo-worried ka sa tao na nasa paligid mo, pwedeng sa anak mo, sa kapamilya mo, sa karelasyon mo, ganyan. May pag-worried ako nakita. Pwedeng ito is 3, 4 na nga sa ganun, or 5, maybe sa iba. Yun, parang may pag-aalala. Hindi ko alam kung ano, pero may pag-aalala akong nakikita sa inyo. Pwede na nandun din yung point na may mga insomnia yung iba or nandun ka sa point na nagkakaroon ng stress, anxiety, depression, o may mga burden na pinagdadaanan. Pwede rin pagising-gising ka rin sa gabi, pwede nagigising ka na 3:00, 5:00, or maaga man yan, no? Kung baka na mga 2, baka maaga ka 1, mga napuputol yung tulog sa iba sa inyo. Sa iba naman is, hindi ko lang alam kung ikaw or someone, may sakit ka ba? Ang nakita ko kasi dito is, baka dumating yung time, kung wala ka man sakit, sana wala, sana wala. Pero hindi ako doktor, hindi ako nurse, no? Ingatan mo na lang yung sarili mo, no? Sa nakita ko sa'yo dito.
Kasi may nakita akong masakit yung bandang tiyan or bandang gitna ang nakita ko. Baka manakit yung mga sikmurain ka, kung ano yung makain mo, ganyan. Ingatan mo na lang din sa nakikita ko sa'yo dito, 'no? Magkakaroon ng mga union, ako nakikita sa'yo. May tao ka daw na kakausapin or may tao makikipag-usap sa'yo or kakausapin mo, lalaki. Hindi ko alam kung may sasabihin siya sa'yo or maybe mai-a-advice siya sa'yo or mag-a-advice ka sa kanya or consultant iyon or interview ba yun or para may mga ganong sitwasyon ako nakita. Lalaki siya. Meron kang 10, ang dami mong card, ba't ganun? 10, 7, 10, 13, 19, 20, and 8. Virgo, Gemini, Capricorn, Pisces, Aries, and Scorpio. Dami naman ito. Reklamador talaga ako, no? Ayan na. Okay. Top. Reklamador ang ate. Okay, may mga bagay ka na sakit ng bato ko Siguro ando yung point na may mga, you feeling emotion this time? Pwede nandun ka sa point na yun? O nagkakaroon ka ng mga reflection from the past. May mga gumugulo sa iyong isipan tulad ng nakita natin kanina. Ganyan, nandun ka sa point na yun. Nagkakaroon ka ng mga challenge or nakukumit ka dun sa sitwasyon na yun. Pwede nandun sa point na yun. O may mga bagay ka na talaga o sitwasyon na gusto mo talaga na mag-success in life. O gusto mo na talaga na matapos at makapag-umpisa ng muli. Pwede nandun sa point na yun, ano? May mga makakaramdam ka daw ng pain. Ang nakita ko dito. Hindi ko alam in what way Pwedeng mga pain dahil may mga tao na makakasakit sa'yo, ganyan. O may mga news, ganyan. O may mga communication na pwede makasakit sa'yo. Mga tao na sa paligid na pwede makasakit sa'yo. Mga ganun sitwasyon. Ako nakita sa'yo. Or maybe pwede siya sa mga pain na related siya sa mga physical activity mo, sa trabaho mo, ganyan. Ingat na lang din, no, sa nakita ko dito kasi there's a danger situation. Pwedeng makaka-receive ka lang ng information, news, or may tao na ko-connect sa'yo, na gano'n ang kanyang problema, or ikaw ito, or someone who's connected sa'yo, ganyan. May mga danger, may mga biglaan na magaganap o mangyari. Pwede may mga accident, pwede rin siya sa may mga hospital and doctor, warning lang naman yun. Or may mga check-up situation, ganyan, may mga surgery situation. Warning lang yun but you need to pray. Ang nakita ko sa'yo dito. You feeling drained, may mga mafe-feel drained ka raw, mababurn out, or may mga situation na malilito ka no? Pero ingat ka na lang kasi mag-ingat ka sa matatalim na bagay, matutulis na bagay, mga corner, ganyan, baka masugatan ka, or mas bata sa'yo, pwedeng masugatan, ganyan. Or pwede rin yung mga tao na makakaramdam ka ng pain kasi ang tataas ng ego, ganyan. Yan, kasi may mataas ang ego. May mga papers and documents ako na nakikita sa'yo, pwedeng may mga asikasuhin ka, dapat, o kailangan mo asikasuhin, ipasa, isulat, pwedeng ganun. Papers and documents, pwede siya related to government, sa mga bahay, lupa, o authorities, o kaya mga official building, mga ganyan, kung saan man yan, pwedeng government nga, o kaya may mga pag-uusap. Sa iba sa inyo, parang haharap ka sa isang taong mataas Hindi ko alam kung ano yun, o nakakataas sa'yo, pwede gano'n, or pwede mga authority situation, ganyan. Sa iba sa inyo is meron din mga networking, no? O kaya may mga pupuntahan ka na mataong lugar, or magkakaroon ka ng mga connection sa mga tao. Nandito rin yung pag-uusap din sa iba. May mga public or andun yung pag-uusapan ka or sikat ka or magiging sikat ka dahil pinag-uusapan ka. May mga outdoor or may mga group din kasi ako nakikita sa ito. Pero maingat ka sa mga tao na nakasalamuha mo, no? Kasi hindi naman kasi lahat is totoo kasi may mga untrustworthy person, may pangliling lang, may mangliling lang o lilinglangin ka. O pwede ikaw ito, di ba? Nililing lang mo sila kasi ayaw mong makita nila na
na gusto mong makita nila na okay ka pero deep inside you feel drained. Pwedeng nandun sa point na yun, di ba? Yan, pero mag-ingat ka pa rin. Yan, mag-ingat ka sa ahas. Mag-ingat ka sa mga taong iba kung magsalita kasi baka masaktan ka. Ganyan. Maging matalino ka na lang. May new member of the family or may buntis, may mabubuntis, may manganganak. Pwedeng may kakilala ka or pwedeng may alaga kang hayop, pwedeng nandun sa point na yun. May konti lang daw delay sa ibang aspeto ng buhay mo. Hindi ko alam, may madidelay ba, i-delay, madidelay. May mga ganun, may delay situation. Sa iba sa inyo, may mga gusto kayong gawin, pero nagkakaroon kayo ng limitasyon sa buhay nyo. Iba naman dito, may tao na may boundaries. Pwedeng na yung point na inihiwalay niya yung sarili niya sa'yo, ay inihiwalay mo yung sarili mo sa kanya, o nagpuput boundaries talaga siya, ganyan. May loneliness din kasi ako nakikita. Pwedeng na sa point na yun. Also, there's an ending situation. Yan, may sakit yung iba talaga, no? Or pwede may susuportahan ka na may taong may sakit. Kaya there's an illness. But mag-ingat ka talaga sa sarili mo sa nakita ko dito o sa mga tao na mas nakakabata sa'yo. May sitwasyon ako na nakikita na nasasayang yung oras. Hindi ko alam why. May, may mga sitwasyon ba na tinatamad ka? Kasi parang may trabaho ka ba? Ano bang nangyari? Kasi may mga oras na nasasayang. Yun ang nakikita ko. Ingat na lang kayo. Need to be very careful. Be active din. Pero kung nasa sa'yo naman yan kasi kung pagod ka naman talaga, syonganay tayo doon. Yun. There's a loss. Iba dito may depression. Yan. Maraming klase ang loss. Yan. Loss of hour, loss of hope, loss of trust, loss of someone, loss of something, valuable things, pwedeng loss of pet, mga ganyan. No? Loss of, yan, tiwala nga, sabi ko kanina. Iba dito is trying na parang parang may transformation, parang may transform ka ba? May transformation kasi ako nakita. Parang may mga ganon. Energy niya, universe. Yung iba dito networking kayo? TikTok, Reels, Facebook, or maybe artista kasi andun yung sikat. Baka sikat ka lang talaga or baka nga nasa ka, social media or networking, Your energy. Okay, yung energy mo, ang nakita ko sa'yo dito is meron ka daw na ang dami mo kasing iniisip eh. Marami kang isipin, andun din sa point na parang marami kang a-actionan sa nakita ko dito, or may mga tao ka nakakausapin, or may tao ka nakakausapin, pwedeng na doon sa point na yon, pwedeng mas bata sa'yo, or kung sino man siya, nandun din yung point, o pwedeng yung mga tao na na magkakaroon ka ng connection sa kanila, sa mga nabanggit ko kanina dito. Pero more of pag-iisip siya, tapos may mga outgoing situation. Energy mo rin, may mga pag-iisipan, pag-aaralan, sisiyasatin, aalamin ka na sitwasyon. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. And then also, energy mo, sinabi ko na kanina, no, na yung point na para magkakaroon ka ng urong-sulong na sitwasyon o nandun ka sa point na mas may mga bagay o sitwasyon ka na magiging maingat ka. Or you need, yan, may mga paghahanap, magsisiyasat ka for something, may mga bagay ka na gusto mong i-recover, or may mga hahanap ka ng solutions making, ganito ba, ganyan ba, dapat ba, gano'n. Yun na nakita ko, medyo magulo no? Medyo magulo yung isip mo sa nakita ko dito. Yun nakikita ko, may mga bagay siguro na gusto mong is-transform, ganyan. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Ang nakikita ko rin dito sa iyo is ikaw or someone is medyo magkakaroon ka ng distance sa kanya. Hindi ko alam kung ihiwalay niya yung sarili niya sa iyo o iiwas mo na sa iyo o iiwas ka sa kanya, vice versa. Yun ang nakikita ko dito.
O nandun yung point na ikaw is gusto mo muna, you want to be alone, ganyan, pwedeng nandun sa point kasi marami kang iniisip, ganyan, may mga isipin ka raw. Parating. Ay, ano ba yan? Okay, parating sa iyo. May anak ka? 3, 4? Sa iba? O 2, ganyan. 2, 3, 4, mga ganyan. Okay. Parating sa iyo. Ay, ito pala. Parating sa iyo is meron magkakaroon ng mga union o pagkikita, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Yan, pwedeng kapamilya, family, or a person who's connected sa iyo, ganyan. Magkakaroon ng mga union. Also, parating din sa iyo is may mga ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla ka daw ng isang sitwasyon sa buhay mo. Hindi ko alam in what way, pero may ganong sitwasyon. Pwede makaka-receive ka ng news, pwede makaka-receive ka ng communication, pwedeng may taong makakausapin ka na kakilala mo na talaga. Pwedeng ganun. Basta kung ano man yan, yung mayroon ka doon ikakagulat, ikakabigla, ikakashock. Pwede rin kasi ito sa iba is a problem. Well, kung ano man yan. And then also, parating sa'yo is may tao na hingi ng suporte. Pwede ikaw yung hingi ng suporta or may tao na suportahan mo. May support ako na nakikita. Hindi na 3 days, 3 weeks, or 3 months, or by 1 month, pwedeng iba ganun. There's a good news coming. Kumbaga, handun din yung blessing na nakikita ko na darating sa'yo. May pagbaksak eh. Hindi ko alam in what way eh. Pwedeng may tao na nag-iisip na bumaksak ka, or pwedeng may babaksak, pwedeng may magko-collapse, pwedeng may guguho, pwede rin na may masisira. Yun ang nakikita ko. Hindi ko alam why. May nasira bang relasyon, kaibigan, connections, ganyan. Basta may mga ganon. Sa iba naman dito is may mag-breakdown. Sana hindi kayo. Ganon. Yun ang nakikita ko Parating. Kasi also there's a new beginnings. Iba sa inyo siguro mga bagong trabaho. Parang ganon. O may mga tatrabahuhin kayo. Pwede may trabaho ka na. Tapos maghanap ka uli ng isa pang trabaho. Ganyan. Tatrabahuhin na doon sa point na yun. Ako nakita sa iba sa inyo. Sa iba dito is may mga, siguro yung thinking of traveling. Iba dito may mga project ako na nakikita sa iyo. Yan. Alam mo may taong babalik ko. May babalik. May nagmamacheck sa iyo. Or ikaw ang nagmamacheck. Alam mo, yung iba sa inyo, I hope hindi ikaw kasi there's a person na too much yung responsibility niya. Parang bigat. No, ganun. May mga mabibigat na pasanin, kumbaga. Nandun sa point na yun. Ano dapat iwasan ni Aquarius? Uy, ingat ka rin dito Pwedeng ibig sabihin may tao ka rin na nakakausap dito. Or pwedeng kakilala mo na to. No? Or pwedeng kapamilya mo. Kasi may tao dito na hindi pwedeng asahan at hindi pwedeng pagkatiwalaan. Dapat iwasan ni Aquarius. Pwedeng nakakausap mo na siya. Mag-trust ka sa intuition mo. Yan Maging aware kayo para makaiwas din kayo. Hindi naman masama ang maging aware. Iwasan mo
Siyempre yung magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo, yung magsisi ka sa mga naganap o nangyari na, ganyan, ma-disappoint ka sa mga hindi naging maganda yung outcome. Ang ano kasi doon is experience, kumbaga ang ano kasi doon, ang point kasi din is also is the learning. Kaya huwag kang magda-doubt o huwag kang magre-regret, no, sa mga naganap o nangyari in the past. Huwag kang mahuhold ng nakaraan, ganyan. Iwasan mo yung mga frustration, iwasan mo yung mga chismis, chismosa, o makisawsaw, ganyan. O magchichismis-chismis, yan, umiwas ka dyan. Iwasan mo, syempre yung mag-isolate. Ganyan, yung hindi mo ibalik yung dating ikaw. Iwasan mo yun. Kung kailangan may mga bagay na you need to fool yourself para magkaroon ng katahimikan, magkaroon ng pagsasaayos, maisaayos, ganyan, kung may mga bagay na kailangan, o kumbaga sa sarili mo, kung kailangan mong kumpunihin yung sarili mo, ayusin yung sarili mo, ganyan, gawin mo. Ma-recover yung sarili mo, gawin mo kung saan aspeto ng buhay mo yan. Also, iwasan mo yung hindi mo makita yung katotohanan ng sitwasyon. No, nakakagood ba? Ano yung advantage, a disadvantage? Pwede ka ba doon? Dapat pa yun? Ganyan. Ingat ka rin sa mga salita mo ha, o sa mga tao na makakasalamuha mo o makakausap mo, kasi hindi good yung energy na nakikita ko. No? Dito, may mga pagbabackstab din kasi. Yan. Sa iba dito is may mga rock bottom situation. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man to, Aquarius in love. When it comes sa love, may isa or dalawa na parating sa'yo. Pwedeng iba dito is nakakausap mo na siya, or pwedeng isa dito is kasama mo sa trabaho, ganyan. Pero mag-ingat ka na lang sa kanya. Well, mag-ingat ka na lang, no? Or wag ka magmadali kasi pwedeng mag-mess din kasi itong sitwasyon. Well, oo, alam ko na masaya ka, ganyan. Kasi baka dumating kasi yung point na maiwan ka na naman sa ere. 'Di ba? Kaya kung magkakaroon ka ng mga choices in life, you need to choose very carefully, no, para hindi ka rin mag-mess. No, kumbaga alamin mo at magkaroon ka ng clarity kung sino ba talaga sa kanila yung totoo. Slowly but surely, try to work it out yung situation. Kumbaga, hindi lang porket mabait, okay, okay na ang lahat, no? But syempre magandang din yung point na you need to protect din yung sarili mo. 'Di ba? Mas maganda rin kasi 'yun. Huwag pa bigla-bigla. Kung kayo naman sa kahiwalay, oo, kasi nandun yung kasi yung pagsisinungaling. Kumbaga, oo, siguro you care this person, pero ang nakita ko kasi dito is ginamit ka lang. Kumbaga, naipasok ka niya sa option situation. Maaring masyado ka talaga naging mabait o nagbigay ka talaga sa kanya ng tulong, pagmamahal, pasensya, hanggang sa dumating talaga na point na actually naghintay ka pa sa kanya. You try to work it out pa talaga yung situation or vice versa tayo. Kaso dumating talaga yung point na nagbago ang lahat. Yun, ang nakikita ko dito. Na kumbaga mayroon siya kasing hinanap na hindi niya nakita sa'yo, or pwedeng kumpleto ka naman nung una pero may nakita kasi siyang iba at nahanap niya doon yung feeling niya is wala sa'yo, no? Yun nakita ko dito. And then also, or maybe ikaw ito ha, kung kayo is in connected, kung sa may mga third party, oo, may third party. Pero kung mahal mo naman why not, 'di ba? Kung masaya ka naman, why not? Nasa sa'yo naman 'to eh. Pero kung wala naman kayong third party, eh, you try to work it out, this connection, you always try to make it balance yung situation. Yun nga lang, isa kasi sa inyo is mahilig magtama ng sitwasyon. Ganyan. Nandun sa point na yun. Kaya minsan tuloy yung isa sa inyo is parang nakakaramdam siya ng sadness or na-disappoint siya.
Kaya medyo baka may mga pagdaanan kayo na gano'ng sitwasyon, ano. Kaya medyo ingat-ingat na lang din kung ayaw niyo talaga na siyempre yung maging malala yung situation, 'di ba? 'Yun, ingatan niyo na lang. Pero mararamdaman niyo naman 'yan kung meron siya o wala. Tingnan natin, money ni Aquarius. Okay, pagdating sa money mo, you try to make it balance pagdating sa money mo, handle naman yung confidence mo kahit na naman papaano talaga is na-handle yung pagpupursige mo talaga para mas maging okay yung money mo sa nakita ko. Yun nga lang, ang nakita ko sa'yo dito is nagkakaroon ng mga frustration pagdating sa money. Pwedeng may mga pagkakautang o may mga unfinished business pagdating sa pera, pwede na nagkaroon ng mga disappointment, nagkaroon ng mga pagsisisi talaga o nagkaroon ng failure when it comes to a money, ganyan. Or hindi pa man, mag-ingat na lang kayo, no? Hindi naman masama ang tumulong sa kapwa or tumulong sa mga mahal sa buhay. Pero pag-isipan nyo pa rin, kailangan nyo talaga na matuto rin, ano, sa nakita ko sa'yo dito. May sinasabing moving home. Maglilipat ka ba ng bahay, tirahan, lugar, place, or someone? May moving home ako nakikita. Yun. Yun ang nakikita ko dito. When it comes sa kaperahan mo rin, medyo iba dito nagkaroon mga deep wound or there's a battle talaga na sinuong o susuungin pagdating sa pera. But you need to be very careful din. Kumbaga, magkaroon ka na this time ng sistema at magkaroon ka na ng rules pagdating sa pera mo, no? Yun. Iba sito, na-hold talaga kayo na nakaraan. Kumbaga, pwedeng iba sa inyo is nagkakaroon na ng paghihigpit this time or you need ganyan, na mas maghigpit ka na this time. Kumbaga, you need to put a guard din kasi pwedeng nahandol ka na sa point mo na talaga nag-put a guard ka na talaga na hindi ka na natulad ng dati. It's good. It's good yung energy mo kapag ganyan. Mas magiging successful ka. Oy, the Wheel of Fortune. Oy. Yan. Masyadong marami. Tama na ang 3 lang. Okay. Wow. Okay, ang ganda ng card mo. Okay, ang nakita ko sa'yo is you will back from the basic talaga. Kumbaga may mga good news ako nakita sa'yo is nandito na rin may mga potential ending situation ako nakikita sa'yo tsaka new beginning. Iba dito opportunity to. So iba sa inyo, isatakay ng bagong direction. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice, this is a time, no? Kumbaga sa dami-dami naman din talaga na natutunan mo in the past. Iba sa inyo, nagka-tarot reading kayo? May nagka-tarot reading. Yung, kumbaga, ang dami niya nang natutunan, ang dami niya na naging knowledge sa buhay mo. And this is a time to decide na talaga, no? Handun na talaga yung decision making mo na to release or to escape o ilaya mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na pwedeng ika-downfall mo or ma-stuck ka, ganyan, ma-stagnant ka, yan. Sa iba sa inyo, nandun na yung clear mind, no, sa mga bagay o sitwasyon. Kumbaga, nandun na rin yung mental strength mo din sa buhay mo. And then, always have faith, ang sinasabi dito, trust your intuition, and yung iba nga sa inyo, no, parang servitude, nagsisilbi, or maybe sisilbi kayo sa simbahan, alliance, magaling magpayo, nurse, doctor, teacher, healer, yung may mga community, no, yung iba dito, ganyan, yung mga group ako na nakikita sa inyo. And then yun, mas mahalin mo rin daw yung sarili mo, no? Kumbaga, andun yung point na umasa ka sa mga bagong simula na magaganap o mangyayari sa'yo is nahandyan si Divine na aagapay sa'yo, no? Ganyan. Kumbaga, nandito na yung point na may mga good karma, good luck na magaganap o mangyayari sa'yo or may mga change of fortune happen into your life. Congrats, kasi medyo may
may magandang paparating sa'yo sa nakikita ko sa'yo. Na-involve ka ba sa sa law? Iba dito parang involved when it comes to a law. Yun na nakikita ko sa iyo dito. May mga makaramdam ka ng happiness, oh. Happiness, fulfillment, and achievement meron. Ganyan. Sabi dito is, syempre, handun yung love. But sabi ko sa inyo, mag-trust kayo sa intuition nyo, no? Arigatou namaste, God bless.